Hello ka Pinoy Tech, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome at welcome back sa Pinoy Tech channel. Meron po tayo ditong Canon LBP 2900. Ayan. Laser printer po ito at ang problema po niya is uneven output o yung printout niya. So, try natin mag-print kung ano result, kung anong klaseng even o uneven yung output niya. Okay, so print tayo. Ayan, printing na siya. Ayan, oh. Ayan. So, ang results, malabo at uneven. So, unang i-test natin yung kanyang toner cartridge. I-test natin kung may problema na ba yung toner cartridge niya. Especially pag gumagamit lang tayo ng mga compatible na toner, kagaya nito, yung hindi original. May instances talaga na possible sa toner cartridge. So, itatry natin ito dito sa kabila na LBP 2900 din. Ayan. Ang problema naman ito is paper jam. So, palalabasin lang natin yung output. Mas kahit na may problema itong printer na to. Para lang maano natin, ma-isolate natin kung talaga bang toner cartridge yung cause nung uneven. Ayan, nag-on na. Okay, print. Ayan, tingnan natin. Okay, wala pa palang papel. Ayan, so naghahanap siya ng papel. Okay, resume. Ayan. Ayan. So, as you can see, malinaw po yung output. Yung lines dito na itim, sa film po yung problema niya. Kasi ito, punit yung film, direct heater na. Compare natin dun sa kanina. Ayan, oh. So, focus tayo sa ngayon dito sa printer. So, walang problema yung toner cartridge natin. Okay ang toner. So, ang problema nasa machine mismo. Okay, so tuklasin natin kung ano yung cause nung uneven copy. So, babaklasin ko to at yung fixing, tingnan natin yung fixing kasi hindi kita dito yung yung film. Babaklasin na rin natin para alam nyo kung paano baklasin itong LBP 2900. Okay? So, meron dalawang screw sa likod. 1, 2. Tapos, meron din dalawa sa itaas. Ito. At saka ito. So, mahina magnet ng screwdriver ko. At ito pa, mayroon pang isa dito. Ayan. Merong lock dito sa sa cartridge engage. Ayan. Okay, so unahin natin tong magkabilang cover, left and right cover. So, meron dito, ayan. Liligwatin lang 'yan. Tapos may liligwatin dito. Yan. Tapos dito naman may liligwatin din ito. Yan. Tapos sa ilalim. Sa ilalim niya yung sa may screw dito, yun. And then pag remove niya pa
forward. Yan. Yan. So, tanggal na ang right cover. And then, sa kabila, yung left naman, ganun din. Meron din naka-lock dito. Iligwat lang yan ganyan. Pag ligwat ng ganyan, ligwat din dito. Yan. Tapos, ganun din sa likod. Natin ha. Dapat huwag mong bitawan to. Babalik kasi. Ito. Yan. Tapos sa ilalim, dun din sa may screw. Ito. Tapos, pa-forward din ang tanggal. Tigas ng konti. Yun. Okay. Tanggal na. Tapos, sa likod. Ito na. Ito. Merong lock dito banda. So, pababa mo lang sa. Yan. Yan. Dito rin. Yun. And ito, so i-lift mo lang siya. I-lift. Merong ano ito nakakawit ito, yung sa fixing, yung pressure release. Angat mo lang ganun. Okay. So tanggal na siya. So nandito yung cause nung uneven. Papakita ko sa inyo. So, tanggalin na rin natin tong fuser assembly. So, may color coded itong itong connector niya, dulo ng connector. So, tsaka hindi siya mahirap ibalik. So, madaling tandaan lang. Yan. Ito lang, tandaan nyo yung pagkaka-snake ng wire. Tsaka to. Ayan. Saka to, yung grounding. Galing yan. Ayan. Okay. And then, ito. Ayan. Ayan. Okay. Lapit na. Okay, so meron tatlong screw. Isa dito. Yan, isa dyan. Isa ka, dalawa dito. Isa, dalawa. Yan. So, tanggal na yung tatlo. Pwede natin tanggalin ang fixing or fuser assembly. Okay. So, tatanggalin ko tong dalawang screw. Ito, tsaka to. Para makita natin yung film. Kung saan nandun yung cause ng uneven output. Itong dalawa na to. Ayan. Okay, ready? Yun. Ayan. Itong dahilan. May pumulupot na papel sa ayan o. Nipis pala nito ah. So ito yung dahilan kaya uneven, hindi na fix ng maayos yung toner.
So, pwede nating ganyan para ma-release yung ano. Ayun. Ayun. Ito pa dito. So far, hindi naman punit yung film. Ayan. Ayos pa naman. Meron ng konti dito. But generally, overall, maganda naman yung itsura ng film. Okay. So, ito yung dahilan nung uneven output. Okay, so kabit natin uli. Natanggal na natin yung cause nung uneven. May umikot na papel dito sa fuser film. Pagkakabit nito, ganun din. May mga kakawitan lang yan. Yan. Okay. So, ikakabit ko na tong fuser o fixing assembly. And basta tandaan nyo lang kung paano nyo tinanggal yung covers, yung fixing assembly. Ganun nyo rin ibabalik para hindi nyo makaligtaan. Okay, so ngayon kakabit ko na to. Ita-timelapse ko na lang para mabilis. Ayan. Okay, so before natin i-close final close natin, i-test muna natin kung na-resolve na yung issue nung uneven output. So lalagay ko lang tong toner cartridge. Ayan. So higpitan ko muna to para okay, so lagay tayo ng papel. Ayan, isaksak na natin. Ayan, naka-on na pala. Then, yung USB. Okay, tapos print na tayo. Ayan. Okay. Ayan. Eng. Okay, sabay-sabay tayong tuklasin. Okay, ready? Oh, ayos, di ba? Ang linis ng output. Tingnan mo yung kanina. Ayan. From here to here. Ayan. Ayan. Tapos ito na-erase pa. Ayan, oh. Kasi hindi siya lutong-luto. Merong papel na nakaikot doon sa fixing unit. So, or sa film. Ayos. So, ikabit lang natin yung iba pang covers and then final testing tayo mamaya. Okay guys, so bali magpa-final testing na tayo. Ayan, so kabit ko uli yung toner and then insert, cable, turn on. Okay, print. Okay.
Okay. So, ganun lang po kapag may na-encounter kayong uneven output na nabubura, hindi naman siya nagpe-paper jam. Pero minsan nagkakaroon ng paper jam yung pag ganun, hindi na lumalabas yung papel. Check nyo lang yung fuser film, napupuluputan na yon ng papel. So, nagkaroon ng misfeed. Kumbaga, hindi na siya lumabas, umikot na doon sa fixing film o fuser film assembly. Okay, so I hope nakatulong tong video na to sa mga merong laser printer. Actually, hindi lang sa Canon, HP, Brother. Lahat po ng gumagamit ng fuser film, possible yan. Kaya mga fixing roller, mga heated process na mga printer, yan, possible yan. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, maaari po kayong mag-like, share and subscribe para na rin sa mga susunod pa nating tutorial ay updated po tayo. Okay po, hanggang sa muli, dito lang sa Pinoy Tech Channel. Bye-bye!